beloved Boss Mike Cervera. Nagalit si Pangulong Bongbong Marcos dito po sa nangyari na pagbubulgar ni Ramil Madriaga. Galit! Galit! Nako, mga kababayan, eto na, pasok! Marcos Jr. Eto na mga kababayan. Bakit nagalit? Dito po, sa pagbubunyag ni Ramil Madriaga. Nako, malupit ito. Natandaan nyo ba mga kababayan ko, yung sinabi ni Ramil Madriaga na si Pangulong Bongbong Marcos daw ay nakipag-usap kay Duterte na term sharing. Naalala nyo ba yon? Yung term sharing ho, naalala nyo ba? Yung sinasabi ho ni Ramil Madriaga na term sharing daw ay hindi pala totoo. Tama, Lynn de los Santos? Tama. Ay yung deal. Yan. Yung deal. Eto na ngayon. Itinanggi ni Pangulo. Sabi ng Malacanang hindi tatakbo si Pangulong Bongbong Marcos nang may mga ganyan-ganyan deal. Kayang manalo ni Pangulong Bongbong Marcos ng sarili niya. Hindi niya kailangan yung mga ganyan. So eto na ngayon, itinanggi ho ng Pangulong Bongbong Marcos yung mga akusasyon na iyon. Pakinggan natin. ang mga naging pahayag ni Ramil Madriaga sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice noong Martes, April 14. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakamonitor sila sa nasabing pagdinig upang ipaalam ito sa Pangulo. Kita nyo? Ang mga tauhan ho ng PCO o ang opisina ho ng PCO kung saan nakapaloob si Yusek Claire o Undersecretary Claire Castro at si Secretary Dave Gomez at marami pang iba, mga kababayan, nakatutok po sila sa isinasagawa na pagdinig dyan sa Kongreso. Ay kita nyo? Nakatutok sila. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos hindi ho nakakapanood ng kanilang hearing. Sa atin lang nanonood si Manong. Sa atin lang nanonood si Manong. Manong. Ngayon, mamaya pa yan magre-replay sa atin, mamayang gabi, habang katabi si First Lady. Habang nanonood sila, ito talaga si Mike Cervera, napaka-pilyo, bongit. Sasabihin naman ni Mr. President, oo nga, ewan ko ba? Nakakaaliw panoorin, Aliw na aliw kaya yung mag-asawang manood sa atin? Ewan ko nga ba, bakit hindi nila ako pinipigilan na binabanatan ko si Martin, Parang natutuwa pa silang mag-asawa, Abi, nakikita nila, binabanatan ko, gano'n, ganyan, tawa ng tawa, Sa panaginip ko yan, sa panaginip ko. Sa panaginip ko yan. Eto na. Bakit nagalit ang Pangulo? Nang matanong kaugnay ng aligasyon tungkol sa pagkakaroon ng kasunduan para sa term sharing sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, tugon ni Yusek Castro. Nako, ayan na mga kababayan, ito na nga yung nabanggit daw ho yung term sharing. Ayon nga po rito kay Sara Duterte at kay Pangulong Bongbong. Ito na ang sagot. Siya po ay nagulat. Dahil hindi po ganoon ang Pangulo. Nagulat ang Pangulo, mga kababayan, dahil nga daw po, mga kababayan, ay hindi ganoon ang Pangulo. Kahit ako Kayo ho ba, mga kababayan, naniniwala kayo na papayag si Pangulo? Papayag kayo sa kampanyahang ginawa na pagod ni Pangulo ganyan lang ang mangyayari, magta-term sharing lang. Ang Pangulo po, hindi po yan mangangampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Kita nyo?
Hindi mangangampanya eka. Oo, nakapagluto na at laba. Buhay ka pa. Putik din. Ako pa ba? Oo, may hinihintay ako eh. Oo, hinihintay ko talaga si Jojo Chavez eh. Eto na. Ayan maliwanag. Maliwanag po. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ng termino. Kita nyo? Tatapusin ang termino ni Pangulong Bongbong. Kalimutan nyo na yung mga pinagkakalat ninyo na na term sharing. Ako sa akin personal na opinion. Siguro, si Digong nagyayabang. Naririnig ni Ramil Madriaga o sinabi sa kanya na may usapan na ganito. Alam nyo naman si Digong, di ba? Kung may sinungaling, siya ho yung valedictorian. Ngayon, mga kababayan ko, isipin nyo. Sinabi daw kay Ramil Madriaga si Ramil Madriaga nagkukwento lang naman Tapos ginagamit ngayon yung mga DDS. Wala daw isang salita si Pangulong Bongbong Marcos. Aba, teka muna. Kung yun yung sinabi ni Digong, sinasabi lang naman ni Ramil Madriaga bakit hindi nyo tanungin kay Pangulo kung totoo yan? Tama naman, di ba? Sabi lang ni Digong yun. Si Pangulo, nakuha nyo na ba yung kanyang opinion o kung ano yung sasabihin niya, kung totoo o hindi? Alam nyo naman si Digong, lahat sinasabi. Sinungaling nga di ba? Lahat pwede niyang gamitin na salita para mapaniwala niya yung mga kausap niya. Para yung pagsuporta mananatili sa mga Duterte. Sipin nyo maigi yan. Halimbawa ho ako, sasabihin ko. Sabi ni Manong Bongbong, hati kami sa pagkapangulo. Pagkatapos niya ng 3 taon, ako naman yung papalit. Aba mga kababayan, huwag niyong paniwalaan basta-basta. Kailangan tanungin niyo muna kay Pangulong Bongbong. Parang ganito uli, para mas maintindihan nyo. May tumawag sa inyo. Ay Chang, sabi ng nanay mo, i-Gcash mo ko ng 10,000 kasi meron siyang babayaran dito na na mga pinamili. Kayo hindi nyo i-confirm dun sa nanay nyo kung totoo yun? Diba? Kailangan tawagan nyo. Hindi dahil sinabi nung tao na hindi nyo naman kilala o sino man yan, kahit kilala nyo na magbigay ng 10,000 para sa nanay nyo, hindi nyo natatawagan yung nanay nyo. Scam yun! Kung sabihin ng nanay nyo, wala akong sinabing magbigay ka. Hindi ko nakakausap yan. Aba, ang pinakamahusay na gagawin, tawagan yung nanay nyo. Sabihin nyo, Nay, totoo ba? Kailangan mo ng pang-shopping mo. Mukhang marami ka yatang pinamili. Tama, mali. Mukha yatang marami kang pinamili. Kung sabihin na nanay, anong humihingi? Scam yun. Kaya ni PBBM manalo ng walang Duterte. Totoo naman yan Si Sara Duterte ang nakinabang kay Pangulong Bongbong Marcos. Nito na nawagan si Senator Amy Marcos kay PBBM na huwag manahimik at sa halip ay pabulaanan ang mga kasinungalingan ni Ramil Madriaga. Ayon kay Senator Amy, alam ng kanyang kapatid ang totoong nangyari na umano'y taliwas sa mga isinalaysay ni Madriaga. Ito naman si Amy, pagsilitayin nyo kasi sa Sara, wala nang ibang makakapagpatoto, wala nang ibang makakapagpaliwanag kung hindi padaluhin nyo yung mag-asawa. Sino mag-asawa? Mans Carpio, Sara Duterte, humarap kayo at sagutin ninyo yung mga tanong. Kung wala naman kayong tinatago, wala naman magiging kaso. Kung totoo lang kayo sa mga sasabihin nyo, bakit kayo natatakot? Tingnan nyo, si Amy, parang taga-tahol ni Sara Duterte. Yun na lang ho papel ni Amy, taga-tahol ni Sara Duterte. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka.
magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Bukod dito, ayon sa senadora, imposibleng malaman ni Madriaga ang mga isinalaysay nito dahil wala naman ito sa kanilang mga inner circle meeting at lalong hindi kabilang sa kanilang mga private group chat. Hindi nga mga kababayan ko eh. Dami nga eh. Ayun na nga yung tao para ipakita yung pagiging sincero. Sa mga ikinikwento niya, sa mga pinapatotohanan niya, willing na ipakita yung laman ng bangko para malaman nyo na maraming malalaking pera ang diniposito at inilabas ni Digong sa kanyang bank accounts. Yun na ho eh. Finish na. Tama, mali. Oh, isipin nyo maigi. Dahil napakahaba na pala ng live natin, no? 2 oras mahigit. Papahinga ko muna yung boses ko. Oh, mukhang nasobra na. So, manananghalian muna ako at kita-kita po tayo mamaya. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.